Talaga bang sigurado na kayo dito mga anak? Baka naman gusto niyong pag-isipan pa muna. Laki-laki ng ginastos niyo sa kasalan, din niyo naman tinuloy. It's alright. Nanay, no, don't cry. This is best for all of us. Take care. Anna, I go now. You, take care, okay? I wish for you and your family happiness and love. I hope find better mom for you. Anna. Naiintindihan niyo naman, di ba? Hindi tama na idamay natin sa kahirapan natin si Kenji. Kung magpapakasal siya dun sa babaeng magmamahal ng totoo sa kanya, kasi mabuti siyang tao. Kung bahala sa inyo. Pwede pa naman akong bumalik sa ibang bansa eh. Maghanap ng ibang trabaho dito. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang Pilipino at isang Banyaga ay natatapos ng ganito. Ang iba sa ating mga kababayan, maswerte. Dahil buo at totoo ang pagmamahalan na namamagitan sa kanila at sa Banyagang na pangasawa. Ang iba naman, tinanggap na ito isang marriage for convenience lamang. Wala o kulang man ang pagmamahal na nararamdaman, may pagkakaiba man sa ugali, kultura at tradisyon, pinagtitiisan na lamang, kapalit ng mas maganda at mas maginhawang buhay. Marami sa ating mga kababayan ang nagdurusa sa kamay ng isang malupit na asawa na ang trato sa kanila ay hindi kabiyak, kundi waring katulong na dapat ay pagsilbihan siya. Kaya para sa ating mga kababayan na naghahanap o nakakilala na ng isang dayuhang gustong pakasalan, pag-isipan ito ng mabuti dahil ang pag-aasawa ay isang panghabang buhay na pakikipagsapalaran. Marami pang mga kwentong mas higit pang nailahad ni Ana ngayong gabi at sana'y timbangin ninyo ang sarili, ang inyong isip at puso kung sakaling susuungin ninyo ang landas na ito. Ito po si Miriam Kiambao, umaasa na dahil sa iyong paglisan, mananatili at lalong iigting ang pamamahalan at pagsasama sa isa't isa. Hanggang sa susunod na linggo po, magandang gabi.